Nagbago po ang isip ni Don dahil ang hirap ipaliwanag sa inyo. Nagbago ang isip kasi ako po wala po talagang alam. Wala ka naman palang alam bakit kinukomentan mo yung concern ng mga kababayan nyo sa Capiz na naghihinanakit dahil sa investment nila. Wala ka naman palang alam. 'Di ba? Yun ang main issue kasi dito, wala makapagsagot. Imahe na parang gawa sa rekto. Kaya heto na atasan, kasama ang United Talino Warriors sa laban. Ipagtanggol lang nasa katwiran. Hello, magandang araw mga kababayan. Gawa tayo ng reaction video regarding dito sa ang tawag dito, naghahang yung utak ko. Dito sa live nung account ni Don Chiuto, live ng di umanong may hawak nung account ni Don Chiuto. So pakinggan natin yung pahayag niya. Actually hindi naman natin lalahat-lahatin to kasi nga by 15 minutes or 16 minutes paulit-ulit na lang yung sinasabi ni ate. Doon lang tayo sa may mga punto na magbubunga pa ng katanungan. Nandito tayo para hindi pa bulaanan yung sinabi. Nandito tayo para magtanong dun sa mga bagay na lalong lumabo. 'Di ba? Kasi instead na mapaliwanagan from the root word ng paliwanag, yung liwanag, 'di ba? May mga information na lalong lumabo. Parang hindi siya paliwanag, palabo eh. So play natin mga kababayan ha. Lahat. Wait. May debate online. Pakita ko sa inyo ha. Na may reflection kasi dun sa mata ni ate. Dali lang ha. Nakikita nyo dito. Nakita ba yung cursor ko? Dito daw ito nakikitang papel na to, di umano'y script daw to. Yan. Observant yung mga yung mga nanonood. Kasi 'di ba? Alam mo, hindi ko ina-expect na ganito katalino yung mga Chiuto supporters. Kasi hindi ko nakikita sa mga kalabasa to yung mga maliliit na details. Sabi nila, ito daw, tong papel na to ay script. Oo nga naman, Hindi ko naman kasi sila masisi kung bakit sila, alam niyo yun, galit na galit. Kumbaga, kahit na anong paliwanag na itong nagpapaliwanag, hindi na naniniwala. 'Di ba? Eh, ano naman kasi yun, understandable, kasi ilang beses naman na sila naloko. Kaya tuloy lahat yung ultimong paglabas ni Maverick, hindi sila naniniwala na si Maverick, yung si Don Chiuto pa rin. Yung kinakaladkad, hindi daw si Don Chiuto yon, ibang tao. Hindi mo kasi masisisi yung mga tao eh. Ang daming beses na kasing naloko. 'Di ba? Yan ang kaibahan nila dun sa ibang grupo. Ibang grupo kasi, kahit obvious na inuulol na, nagpapaulol pa rin. Pero itong mga Chiuto supporters kasi na to, alam nila kung kailan na sila niloloko. 'Di ba? So play natin mga kababayan ha. Ano ko muna sa... Dadamihin ko muna ang mga viewers. Patadamihin niya daw muna yung viewers. Okay. Madami ng viewers natin, no? Nasa 1.4K na siya. Ang bilis, ganun kabilis. Uploaded yung buong version nito sa Ngayon, Kalabasa Network Sa ha. mga hindi naniniwala na nakidnap si Don, sasabihin ko po sa inyo ang lahat-lahat. March 16 po ng 5:30 to 6 p.m. naganap ang pandudukot sa kanya. Tagal nun. Nahuli na po ang gumawa sa kanya nun. Pinagkatiwalaan niya po
Tunuring niyang kaibigan. Matagal na po namin siyang kilala. May pina-flash sila mga picture na possible na kung sino daw ang pagkakakilanlan nito. Pero need natin ng proof. Diba? Walang iba kundi si Maverick Edrol sa Pitanan. Naganap ang pandudukot sa kanya. Nahuli na po ang gumawa sa kanya nun. Pinagkatiwalaan niya po. Tunuring niyang kaibigan. Matagal na po namin siyang kilala. Walang iba kundi si Maverick Edrol sa Pitanan. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, within 24 hours nalaman lahat ng kidnapper kung sino, ano. 'Di ba? Sa pagkakaalam ko parang ito pa lang yung kidnapping ng nalaman na kung sino, na may nangyari naman ganun, kilala ko sino yung nangidnap. Tapos yung kinidnap hindi pa nakikita, pero nahuli na yung majority ng kidnapper. Parang ang labo, ano. 'Di ba? Parang Ang masakit lang sa pamilya ni Don na kayo lahat nagbabash sa kanya. Hindi niya man lang may pagtanggol ang sarili niya. hindi kasi masisi yung mga tao, madam, eh. 'Di ba? Ang feeling kasi ng mga tao, naloko sila. Ang daming pinagdaanan kasi ng mga tao. Wala akong pakialam kung 40 mil lang yung ininvest na mga yan. Sa kanila kasi napakalaki nun. 'Di ba? Walang pinag-uusapan ditong amount kasi lahat ng mga binigay kasi kay Don Chiyuto galing sa dugot pawis ng mga tao. Kaya masakit yun na bigla na lang mawawala. Ang lame kasi ng pagkakawala ni Don Chiyuto, eh. 'Di ba? Parang suspicious kasi yung timing. 'Di ba? Hindi bale sana kung noon pa yan nangyari. Eh ngayon kasi yung timing niya kasi, eh. Parang kung kailan na siya nasusukol saka siya nagganyan. Although sige, pwede naman talaga mangyari yun, ano, paulit-ulit naman natin sinasabi. Pwede naman talaga makidnap, eh. Kaya lang talaga yung timing napaka-off, eh. 'Di ba? Parang nagtapat-tapat yung mga bituin sa buwan na yung destiny niya ay makidnap ng bago magkaroon ng hearing. 'Di ba? Ano talaga, parang hindi realistic. Pakinggan pa natin yung mga hindi realistic. Bagamat hindi ko sinasabing hindi naman totoo, pero pakinggan pa natin yung mahirap mahirap paniwala ang totoo doon sa mga sinasabi ni ate. Hinahanap niyo si Don. Binorodcast na sa GMA. Nakarating na sa NBI. Nakarating na sa CIDG. Nakarating na sa PNP. Pero kayo lahat hindi pa rin naniniwala. Frustrated siya, Parang nakikita mo sa lahat ng effort nila na ginawa na para ma-legitimize yung pagkidnap. Parang hindi kinakagat ng tao. Nakakainis nga naman yun, Yung todo effort mo na, nilapit mo na sa media, nilapit mo na sa kaya lang, 'di ba? No matter how realistic yung gawin mo, ayon sa effort mo, kung may history kasi ng kasinungalingan yung gagawa, mahirap talagang paniwalaan, 'di ba? Hindi mo masisisi yung mga tao. Kahit pa mag-hire ka ng mga kilalang director diyan, sila Peke Galiaga o kung sino ba makatotohanan na director, si Quentin Tarantino. ang i-hire mong diyan, no matter how realistic yan, kaya may testimonya ng NBI, hindi mo maaalis sa tao talaga magduda. Dahil ilang beses na silang napaasa at naloko. Ma'am. 'Di ba? Wala. Hindi ko nakikita yung threat sa buhay ni Don Chiyuto, eh. Na bakit siya kikidnapin, eh. 'Di ba? Dahil may pera, 'di ba? Paano mo nasabi may pera, hindi na nga makabayad ng payout? 'Di ba? Dahil ayon sa iyo hindi makakapagreklamo dahil may atraso. No. Hindi pasok sa logic na kidnapin mo ang isang taong may atraso sa batas. 'Di ba?
Dahil siya yung center of attraction ngayon eh. Parang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo niyan. Kung hinahanap niyo si Don, lalo na kami. Hinahanap namin siya. 3 weeks na pong nawawala si Don. 3 weeks na ba? Tagal na rin ano? Mas gugustuhin ko po, samahan niyo ako magpatulfo tayo. Later po, mananawagan ako kay Sir Tulfo. Gagamitin nyo pa si Tulfo. Hindi naman ganun kabobo si Tulfo, di ba? Let's see, di ba, kung maano nila. Naawa po ako sa inyo. Naintindihan ko po kayong lahat. Yun naman pala eh. Pero, hindi po may pagtanggol ni Don ang sarili niya dahil siya po ay wala. At sa mga nagsasabi po na si Don okay, nakita na, nasa clinic siya, wala pong katotohanan. Mga kababayan, isa pa yan sa gusto kong linawin. Ano? Sino ba yung nag-send sa akin yan? Yung nag-send sa akin yan sa Facebook eh. Patayin ko muna ha. Live daw ito ng Basco Radio. March 27, 2021. Diba? I-zoom ko. Kasi binura daw nila ito binura nila di umano doon sa kanilang radio show. Dahil hinihingi ko yung original link na to, syempre gusto naman natin maging patas. Baka mamaya edited to, di ba? Hindi natin malaman. Pero yung link kasi daw binura. Kayo na lang ang humusga, no? Kay tiya kung sanding man niya sa kung man nga nakuha nga source. Okay, ara man sa mayong sitwasyon si Dokdo, nakitaan man siya. Amo pa lang na ako na matian nga update. So kung mayara makita sa may baloang pang mga update na to, di nga manabing di na itong pag-idulong sa inyo, di bala? Agud tumangin aware man kamo kung ano ang estado, kaga sagya po mayara sang ginatag ang sangguniang panlalawigan nga ultimatum sinisa kay Doc Don Chioto kag sa iban pa nga mga CEOs ng investment scheme Double Your Money nga balik sa kapital nga gin-invest sa atong mga kauturan. Sa tutuod lang, madamo sa mga nagapaabot diri sa nga mensahe bala sa amon. Syempre naintindihan tagit. Ano ba yun? Pagkakaintindi nyo ba nasa maayong ano daw si Don Chioto eh? Kay tiya kung sanding man niya sa kung man nga nakuha nga source. Okay, ara man sa mayong sitwasyon si Dokdo, nakitaan man siya. Amo pa lang na ako na matian nga update. I don't know, siguro hindi kasi ako familiar dun sa dialect eh. Siyempre 'di ba, hindi ko naman ma-translate kung ang tono ba ng pagkakasabi ng newscaster eh, hopeful sila na nasa maayong sitwasyon si Doc Don. O gano'n ba yung pagkaka-interpret nun? Kasi marami nagsisend sa akin nito na di umano ang translation daw niyan eh parang nakita na si Don Chioto na nasa maayos ang ano. Pakilinaw na lang ano. Pwede niyo naman i-rewind yung portion doon nung pinlay ko to. 'Di ba? So, Basco Radio is kilalang supporter ni Don Chioto yan noon pa. Balik tayo dito kay ate. Kanan lahat yun. Fake news po yun lahat. Ang nakakapagtaka during live, nag-comment dun si former Mayor Ike Patricio na wala daw sense ang sinasabi nito. Pati yung may post din yung si Mambakay, 'di ba? Mga kilalang uplines yun eh. 'Di ba? Parang medyo against sila dito. I don't know kung ba't sila nagiging against Makipag-coordinate po kayo sa Rojas City, sa general nyo po, sa headquarters nyo po. Ipa-confirm nyo po kung totoo ang nangyari. Wala kaming pakialam dyan kung totoo man o hindi yan. Ang main concern kasi ng tao dito, ma'am, yung payout nila. Sawa na sila sa ganyan eh. 'Di ba? Unang-una naman, kung wala kayong maibibigay, ano gagawin naman nila? 'Di ba? Intindihin nyo na lang yung tao. Parehas kayo may pinagdadaanan. 'Di ba? Kung kayo, di umano, kamag-anak mo, di umano, ay nawawala at concern na concern ka, di umano,
sa buhay ng kamag-anak mo, mas lalo na yung mga nagbenta ng kalabaw. 'Di ba? Yung mga may kamag-anak na di umano'y nag-suicide daw dahil sa sitwasyon na ganyan. 'Di ba? From the very beginning kasi makasarili na yan si Don Chiuto noong pa eh. 'Di ba? May panunumbat pa siya noon. Ako ba hindi niyo ba inalala kung okay lang ako? Gumagano si Don Chiuto. Anong pakialam namin dun kung okay ka o hindi? Ang pinag-uusapan natin dito yung business natin. Hindi naman kami nag-invest sa'yo para alamin na okay ka eh. Nag-invest kami sa inyo para kumita. 'Di ba? Yun ang inaano ng mga tao. Wala nang pakialam yung tao diyan sa mga I'm so sorry, ganun talaga reality. 'Di ba? Yung simpatya namin ay nasa iyo dahil nagluluksa kayo, pero intindihin niyo rin yung tao kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. Isang mabigat na akusasyon. Siguro naging coincidence ang lahat, hindi natin alam. Si Don lang ang tanging makakasagot sa lahat ng mga katanungan nyo. Medyo namimili siya ng salita niya, ulitin natin ha. Ipa-confirm nyo po kung totoo ang nangyari. Isang mabigat na akusasyon. Siguro naging coincidence ang lahat, hindi natin alam. Si Don lang ang tanging makakasagot sa lahat ng mga katanungan nyo. Kasi ako po, wala po talagang alam. Wala ka naman palang alam eh, bakit kinukomentan mo yung concern ng mga kababayan nyo sa Capiz na naghihinanakit dahil sa investment nila, wala ka naman palang alam. 'Di ba? Yun ang main issue kasi dito, wala makapagsagot. Ba't mo inaano, hindi mo rin naman pala alam. 'Di ba? Ba't ka sumasagot niya, ba't ka nagla-live kung hindi mo rin naman pala alam yung hinanaing, bakit mo pinanghimasukan yung pakiramdam nila kung hindi mo rin naman pala alam. Lagi na lang yan eh, only me knows, only God knows, only, yun lagi mga hashtag ni Don Chiuto, 'di ba? Only me knows, only God knows. Ako lang ang nakakaalam, 'di ba? Napaka-stupido kasi nung ganung mga statement eh. Tapos ngayon nagagalit yung mga tao dahil sa mga pinagsabi ni Don Chiuto, biglang babanat ka, hindi mo alam. Hindi mo pala alam, bakit mo pinanghimasukan yung feelings ng mga tao? May kung totoo man na nakidnap yung kamag-anak mo, alam ko may pinagdadaanan ka rin. Intindihin mo rin yung pinagdadaanan ng libu-libong tao na nawalan ng kabuhayan, na nawalan ng pag-asa. 'Di ba? Sabi mo buhay ni Don Chiuto yan, paano yung mga nag-suicide? 'Di ba? Ikaw naman, although may confirmed ba na nag-suicide, nababasa ko kasi yun eh. 'Di ba? Yung mga nawalan na ng pag-asa. Ang alam lang po namin ay mahanap si Don na buhay at masabi niya ang side niya. Anong binabasa kayo ni ate? Hindi niyo po nararamdaman yung nararamdaman namin. Alam ko po, naiintindihan ko kayo, galit kayo. Contradicting yung ano niya, no? Naiintindihan ko kayo tapos hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman namin. Buong karir kasi ni Don Chiuto, ma'am, palaging iniintindi siya ng tao. Yung mga inhale-exhale niya, no, na post, iniintindi siya ng tao lagi. 'Di ba? Ang ini-expect lang naman ng tao, darating yung time na si Don Chiuto at kayo naman ang iintindi sa mga tao. Hindi manunumbat. Dahil akala nyo na scam kayo or what? Anong tawag dun? Ito na lang isipin nyo ha. Ngayon ko nga lang to eh, nalaman eh. Nung nadukot na si Don. Ito may nagsabi, bakit daw nakakapag-post si Don Yan, gamit magandang ang tanong. account niya? How come daw? Okay, ganito sasabihin ko sa inyo ha. March 16 po, 2021, dinukot si Don ng mga armadong tao. Ang kilala lang po namin si Maverick. Nangyari po ito, bago po nangyari ang Nag-iisip siya na sasabihin niya. pangingidnap o robbery sa bahay ni Don. Si Maverick sa Pitanan, supposedly, magkikita sila ni Don sa labas,
sa Alabang. Nandun ba siya nung during kinidnap? Kasi parang napaka-personal information yan eh, na kinikwento niya eh. 'Di ba? Paano niya nalaman yung mga information na yan? Andun ba siya during kinidnap? 'Di ba? Parang napaka-personal ng information na yan na supposed to be si Don Chiuto at Maverick lang ang nakakaalam. Pero ba't alam niya? Nagbago po ang isip ni Don dahil ang hirap ipaliwanag sa inyo. Nagbago ang isip niya dahil ramdam niya, nahuli niya si Maverick, nabuking niya si Maverick. Oh, Na si Maverick ang grupo din ang nagpapatay sa mga tauhan ni Don. eto, nabuking niya bago siya makidnap, right? Tama? At nagpadukot. Kung natandaan nyo yung LGBT na mga bakla na pinatay, Ito na yung pinag-uusapan natin na Chekhov's gun ni Don Chiuto. Mga kababayan, yung mga bago lang nanonood sa akin. Ang Chekhov's gun kasi, yun yung... sorry dun sa mga nakaalam na ha. Pinapaliwanag ko lang para alam ng mga makikinig. Ang Chekhov's gun kasi mga kababayan, yun yung isang bagay o isang element sa isang istorya na pinapakita from the very beginning para pag ginamit sa susunod na scene ng pelikula, wala nang magtatanong na tao. Example, halimbawa, nasa ano kami, nag-uusap kami, halimbawa, karakter ako sa pelikula, nag-uusap kami sa isang kusina, di ba? Sa kusina na yon, may mga naka-display na kutsilyo doon, di ba? May naka-display na kutsilyo doon. Yun yung Chekhov's gun, yung mga kutsilyo doon. Although na hindi naman namin pinag-uusapan yung kutsilyo na yon, nagkaroon kasi ng focus eh, para doon sa kutsilyo eh. Halimbawa, doon sa scene ng movie, hinahawak-hawakan ko yung kutsilyo. Wala lang. Kasi nasa loob nga kaming kusina eh. Pagdating sa later on ng movie, sinalakay kami ng mga masasamang tao. Doon kami nagkulong sa kusina. Nakaligtas kami doon sa mga magnanakaw dahil pinagsasaksak namin gamit yung mga kutsilyo. 'Di ba? Parang ang nangyari kasi, inintroduce muna namin yung mga kutsilyo. Chekhov's gun ang tawag doon ha. I-search nyo sa internet. Inintroduce namin para hindi na kayo magtanong kasi pagka bigla na lang nagkaroon kami ng kutsilyo at nagsaksakan kami. Paano nagkaroon ng kutsilyo doon sa scene na yun? Paano sila, 'di ba? Syempre, isipin ng mga tao, yan kasi yung kusina kung saan sila nagkwentuhan kanina. May mga kutsilyo dyan. I hope you get my point, mga kababayan. Noon niya pa pinapakita kasi yung mga LGBT na yan, na nakidnap. Na nakidnap or napatay. Na pinopost niya noon. Para meron na siyang reference, ngayon, later on, para ikabit kay Maverick na sila nga yung gumawa. Dahil di ba, yan yung dati. Yun ang ini-expect nila kasing isipin ng mga tao. Ay, yun yung dating pinupost ni Doc doon. Oo nga, may nakidnap na pala at napatay dati noon. Dahil yun kasi ang gagawin niya ngayon. mga tauhan ni Don yun. Later on niya lang na booking kung kailan siya kikidnap. Napakasakit lang kasi ang daming nagbabash hindi naniniwala. Bakit hindi nyo tanungin ang otoridad dyan? Paulit-ulit na lang yung pagtanong na yan eh. It doesn't make sense na ma'am kung tanongin yan o hindi. Sa Rojas. Siyempre mababalidate nila yan kasi kaya nyo pinipilit tanongin yung mga authorities niyan. Kasi yun yung magli-legitimize dun sa kiniklaim nyo. Where in reality, fallacy yun. Ang pagka tinanong, totoo ba may kaso ng kidnapping? Sasabihin ng mga yan, totoo talaga may kaso ng kidnapping. Pero hindi naman sila mga hurado para i-declare na totoo yung kidnapping o hindi eh. 'Di ba? Pagka paano ko ba i-explain to? Basta kung nagigets yung ibig ko sabihin pag tinanong nyo nga naman ang CIDG at PNP, totoo talagang may kidnapan na nangyari. Pero hindi naman nasasagot doon kung totoo talaga yung pangingidnap o hindi eh.
'Di ba? Ang after nyo lang kasi kapag tinanong at napatunayan ng mga PNP na meron talagang kidnapping, nalilegitimize yung pagkidnap nyo. Where in reality naman, it doesn't matter eh. Kasi sasabihin lang naman ng PNP, oh, may kidnapan talaga nangyari. Pero hindi nila masasagot kung totoo ba yung pangingidnap o hindi. 'Di ba? Turo kayo ng turo doon sa mga doon sa mga tanong kayo sa CIDG, tanong kayo sa NBI. Malamang sasabihin ng totoo talaga may kidnapan dahil sinumbong nyo yun eh. 'Di ba? Para maliwanagan man lang kayo. Hindi maliliwanagan doon, men. Ang pandudukot na nangyari nun, supposedly sa labas dapat si Don kikidnapin. Ba't alam niyo yung mga information na ganyan? Personal knowledge yan eh. Unless kung may nagdikta sa kanya na sabihin yung ganyang bagay. 'Di ba? Dapat hindi nyo, unang-una gusto kong malaman kung nandoon talaga siya sa kidnapan. Siya mismo. Kung wala siya doon sa kidnapan at bigla na lang nalaman niya na ang original palang kikidnapin is si Don Chiyuto, may chance na hindi totoo yun, pinulot niya lang kung saan yung knowledge na yun. Naramdaman ni Don yun, nagagawin sa kanya ni Maverick. Nagbago ang isip, nag-twist ang isip ni Don. Instead na magkita sila sa Alabang, ang nangyari pinasundo si Maverick. Kaya kung nakikita niyo sa video, Ito yung pinakabugok na pinakabugok na desisyon. Alam mo na kidnapper yun, papasundo mo pa. 'Di ba? As far as I'm concerned, if mga ganyang bagay, alam mo ng kriminal, as much as possible, ayaw mo lumapit sa ganyang tao. Ba't pinasundo mo pa? Ang labo nun, men. Maverick sinundo. At doon siya nakaupo sa likod ng driver, hindi sa harap. Nagduda sa kanya ang driver bakit lumipat siya sa likod. Pinasundo daw. Kaya pala naiwan yung kotse. Checkin nga natin mga kababayan kung talagang nasa likod ng kotse nakaupo si Maverick. So ito yung yung scene na sa likod daw sumakay si Maverick. Tingnan nyo tong video na to ha. Dito siya lalabas. O sa likod nga naman lumabas. Sa likod ng pinto. Kaya pala hindi niya nakinuha to. Ito na, sige. Ito na yung kasagutan ng tanong natin. Dahil kasi diba nung una, lumabas siya sa kotse na to, pero dito siya umexit. Nung lumabas na siya. So, maliwanag naman. Sige, totoo naman yung sinabi ni ate na sa likod lumabas. Diba? Okay. Ngayon, may dala na siyang barel. Yan o, may baril na siya. Barel na. Pagpasok niya, nakita na ng guard yung barel. Yan, yung diba? Ang hindi ko maipaliwanag dito, alam ni Don Chiyuto, ba't papasundo niya pa to? It doesn't make sense. Nabuking mo na kidnapper yan eh. Yan yung pumatay do sa mga dati mong tao, tapos pasusundo mo pa. Ano gagawin mo? likod. Bago nangyari yun, may nakaabang na dalawang sasakyan sa bahay nila doon. Pumasok si Maverick sa bahay. Sana naipakita doon na kararating lang ng kotse, 'di ba? Nag-post dapat sila ng video na yung kotse kararating lang nung lumaba. Hindi yung putol-putol na ganyan. Yung dapat yung pagdating ng kotse saka siya bumaba. Kasi pwedeng mangyari, hindi naman ako sa nagdududa, 'di ba? Marami rin kasi nagdududa. Hindi lang naman ako nagdududa. Kasi pwedeng mangyari niyan, nandun lang yung kotse. O lights, camera, action, saka lang siya bababa, 'di ba? Mas maganda sana yung nakita yung pagdating ng kotse, pinark, tapos lumabas. At ito matindi doon, pinasundo niya na may daladalang barel. 'Di ba? Tapos hirap paniwalaan. May dalang barel. Natural po na papasukin si Maverick dahil kilala siya. Labas-pasok siya. Wait. At sabi mo kasi, na-booking na ni Don Chiyuto yan, di ba?
Kaya hindi siya nakipagkita sa labas, na-booking na siya yung nangidnap. Ang unang tanong doon, bakit niya pinasundo pa yan? At pangalawa, bakit hindi niya na sinabihan yung guard na kidnapper yung ano ha? Di ba parang security mo na yan, men eh. Na-booking mo na eh. Tapos pinapasok mo pa doon sa loob. Di ba? Sige, granting. Huwag na natin. Nakalimutan. Bibigyan ko ng benefit of the doubt si ate ha. Nakalimutan na ng guard. Sige, granting. Nakalimutan na ng guard. Ay, nakalimutan na ni Don Chiyuto na sabihin sa guard yung mga ganong informasyon. Sige, granting. Yung may daladalang barel at pinapasok, binuksan ng ng guard yung pinto. Nakita niya na may daladalang baril eh. Imposibleng hindi niya makikita yun eh. Ulitin natin yung video ha. Eh, kasi yung katwiran ni ate na kilala kaya daw pinapasok. Kahit pa kilala mo yan, unusual na papasok na may daladalang baril yan eh. 'Di ba? Lalo't hindi pa kamag-anak ni Doc yung papasok. Yan na, bababa sa kotse. Magdodraw siya ng baril sa labas pa lang. Unang-una katangahan na yan eh, kung may gagawin kang krimen, bakit dito pa lang magbubukas ka na ng baril mo? Anong explanation, ang logical explanation, bakit kailangan magbukas na siya ng baril? I mean, maghugot na siya ng baril bago pa siya pumasok. Para nga makita sa CCTV at ma-establish na siya yung pasimuno. Dahil alam din ni Maverick na nakukuha ng CCTV yung ginagawa niya. 'Di ba? Tapos papasok sa guard. Ito pa yung matindi doon. Alam ng guard, nakita niya na may dalang baril. Paano ko nasabing nakita ni guard na? Kasi di ba doon sa angular nasa loob yung guard, walang bintana eh. Kahit ako sinabi ko, pwede maging defense ni guard dito. Nung nakita ko yung video sa loob, kasi walang bintana yun eh. Pwede niya sabihin na hindi ko po kasi nakita na may dalang baril kaya ano. Pero ang tanong dito mga kababayan, di ba nagbunot na siya ng baril. Papasok na siya. Oh, but expected na ni guard. But expected na ni guard kung walang bintana yan, but expected na ni guard na bubuksan yung gate. 'Di ba? Ibig sabihin nakikita niya ng parating to. At imposibleng makita niya, hindi niya makita na may daladalang baril. Ba't mo papapasukin ang may draw na baril papasok ng bahay? Expected mo na kasi nga hindi pa nga kumakatok to, nakaamba ka na sa pinto na bubukas eh. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong kilala mo yan, pero may daladalang baril yan, hindi mo dapat pinapapasok yan. Pwede mong tumakbo ka kagad sa loob na, Doc, may parating dito si Maverick, may daladalang baril. Diba? Baril na siya, oh. Oh, nakita mo na. Yan, yung ang... Man, I don't know what to say. Nakita na nung guard eh. Hindi man lang pinigilan. May time pa siyang magsara ng pinto. In short, inuutusan siya ni Don. Tauhan siya. Pinagkatiwalaan siya sa pera. Dahil nga matalik na kaibigan, di ba? Matagal niyang kakilala. Pero dahil may pakiramdam na si Don that time, nagtaka ang mga tao sa bahay nila Don. Yun na nga eh, may pakiramdam na nga si Doc dahil na-booking niya, na kinidnap niya yung mga dating tauhan niya at pinatay din. Alam na ni Doc yun. Pero hindi pa sinabi ni Doc sa security guard na wag mong papapasukin yan pag dumating dito yan. Or tumawag na agad ng pulis. 'Di ba? Hindi ko alam. Doktor yan, 'di ba? Ba't ganun kahina naman ang ulo niyan? Hindi niya sinabi sa guard na wag mong papapasukin yan kahit anong mangyari kasi nabuking ko na yan yung kumidnap sa dati kong tao. Pagka dumating yan dito at nagpipilit pumasok, tumawag ka na kagad ng pulis. Simple. Hindi mo pwedeng hindi isipin yun dahil alam mong buhay mo na yung ano dun eh. Buhay mo na yung nakasalalay dun eh. Bakit naka-bulletproof na siya at may dalang baril? Ang guard walang kinalaman, walang alam. Hindi pwedeng walang alam. Nakikita niya na it's abnormal na pumasok sa bahay. Kikilala mo pa yung papasok na yan. Abnormal na pumasok sa bahay na may daladalang baril na naka-trigger finger na. Ginagawa nilang tanga yung tao, men.
Akala niya, natural lang. Tao ni Don eh. Natural ba yun? Papasok ng may daladalang baril na ganun? Natural ba yun? I'm so sorry kung tumatagal tayo. Gusto ko kasing himayin lahat ng mga pinagsasabi ni ate eh. Mga kababayan, tinatanong ko kayo, natural ba yun? Napapasok sa loob ng bahay, nakaganon ng baril oh. Nakaganyan ng baril. Gumaganon-ganon. Hindi natural yun. Maliban na lang kung talagang trabaho talaga ni Don Chiyuto na magpapasok doon na may daladalang baril. 'Di ba? Natural talaga 'yon kung ganun talaga yung gawain nila noon pa. 'Di ba? Ikaw ang nagbubuking sa galawan ni Doc ha. Kung natural pala yung ganun, natural lang pala na lagi may daladalang baril doon na lahat ng pumapasok. Mukhang na ano siya doon sa sinabi Ang niya. sama-sama lang kasi sa pakiramdam na hinahanap niyo si Don, mas lalo kami. 3 weeks nang nawawala si Don, hindi namin alam kung buhay o patay. Dapat nga po kayong naghahanap sa kanya para Ano? magkaroon ng linaw ang lahat. Ba't sabi mo walang pakialam ang mga tao? Tapos ngayon, uutusan mo yung mga tao na dapat sila maghanap. 'Di ba? Ano nyo yan eh? Krisis, may sariling krisis na kinakaharap yung mga tao. Dapat imbis na magalit kayo, dapat ang ipanalangin nyo na makita si Don na buhay. Para at least man lang, mabayaran kayo, mabigyan ng hustisya lahat. Hindi naman nagtatago si Don, nakita ko FB niya. Bukas. Nadukot siya sa bahay niya. Ibig sabihin hindi siya nagtago. Nung one time na pinaalam niya sa amin na nagtago siya dahil may gustong kumidnap sa kanya. Nakausap niya si Maverick that time. Yun na nga eh. Tapos pinapasok mo pa sa bahay mo, hindi mo pa sinabihan yung guard. Na kapag dumating niya, ang masakit pa nito, pinasundo niya pa. According kay ate. Yung nag-ano sa kanya kumidnap, pinasundo niya pa. Kaya daw dun nakasakay sa likod ng sasakyan kasi nga pinasundo daw ni Don Chiyuto. Yung kidnapper, pinasundo niya, men. Sabi niya sa amin, mag-ingat daw kami kay Maverick sa Pitanan. Dahil nabuking niya na daw si Maverick. Si Maverick daw ang may pakana ng lahat. Nabuking, pinasundo, tapos pinapasok ng guard. It doesn't make sense. Itong si Maverick, nagpanggap na kinidnap daw siya. Doon nga kami nagtataka eh. Sino nagkidnap sa'yo? Sabi ni Don, bakit ka kinidnap? Sino? Napablatter mo na ba bago mangyari to? Binugbog ka, sabi ni Don sa kanya. Binugbog ka. Nakuha mo pang mag-text. Bakit hindi mo ipablatter? Ang blatter sa kanya, barilan daw. Samantalang binugbog siya. Pinapunta siya ni Don sa bahay. Napapansin niyo mga kababayan, alam na alam ni ate yung mga personal information yan eh. Kanina ko pa sinasabi eh. Ang makakaalam lang ng mga ganyang bagay, kung totoo man yan, si Don Chiyuto mismo. Hindi maikukwento ni Don Chiyuto ng ganyang ka-perfect i-deliver. Kung yan ay second-hand information lang. Ang gusto ko makita kay ate, parang nabalita na, parang yung tipong hindi siya sigurado sa sinasabi niya. Kasi narinig niya lang kay Don Chiyuto. Ewan ko, sabi ni Don Chiyuto daw na nagpanggap daw yan na na nakidnap. Yun lang ang narinig ko kay Don Chiyuto ha. Ganun na ini-expect ko kapag second-hand information. Ito parang kung magkwento si ate, akala mo first-hand information eh. 'Di ba? Nahalata niyo ba yung mga kababayan? Mukhang alam na alam niyo yung nangyari kahit wala siya dun. Sabi niya, sige halika dito. Ayaw niyang pumunta. Ultimong yung mga word na yan na sinabi ni Don Chiyuto, halika dito. Tapos ayaw niyang pumunta. Napaka-perfect niyang information na yan para sa isang second-hand listener or yung nagnanarrate na second-hand. Diba? Parang napaka-perfect na sinasabi niya. Ang hirap ipaliwanag sa inyo kasi hindi kayo naniniwala. Hindi din kayo naniniwala sa CIDG, sa PNP, sa NBI.
Lahat nakarating na to. Kung gusto niyo ipatuloy Hindi nga, yung mga yan kasi, hindi naman magsasalita yung mga PNP na yan ng conclusion. Siyempre, sinumbong nyo sa inyo na kinidnap yan. Siyempre, ipapalagay talaga ng mga authority na nakidnap talaga yan. Di ba? Sinabi nyo eh. Di ba? Pwede ba magsalita ang PNP na kapag tinanong namin na nakidnap daw si Don Chiuto? Hindi, feeling namin hindi naman nakidnap eh. Pwede ba magsalita ang PNP ng gano'n? Hindi. Sasabihin talaga ng PNP na may kidnapan kasi nga ni-report nyo. 'Di ba? Kung papakitaan mo ko ng alahas na nakita mo, nakikita mo ba tong gold na kwintas ko? Pag pinakwento ako, may nakita akong gold na na kwintas mo. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na totoong gold yung kwintas mo kasi hindi naman ako alahero. 'Di ba? Naman kapag sabi lang kung totoo hindi yung kidnapping ay yung korte pag naimbestiga na or mga pulis mismo din kung tapos na yung investigasyon. 'Di ba? Kung ang tatanong mo totoong may kidnapan, ang sasabihin ng mga totoo talaga may kinidnap dahil ni-report nga sa kanila eh. Tulfo, tutulungan ko pa kayo. Manawagan tayo kay Tulfo. Ang sa amin lang, ma-recover namin si Don. Buhay man o patay na. Sana ba tayo? 42 Masakit minutes sa amin na. kasi hindi niya malang maipagtatanggol sarili niya. Ang alam ko dati kayo nagmamahal sa kanya. Yun ang nga nakakatakot Hinahanap doon eh. niya si Don sa account na Yun ang nga nakakatakot doon, men eh. Mga dating nagmamahal kay Don Chiuto, tapos yun din na nagdududa sa kanya. Ibig sabihin, nakaramdam na na matinding pangloloko yung mga yun. to. Paano niyo hahanapin ang isang taong nawawala? Naintindihan ko. Ilang ang beses mga na nasabi na pigatin nyo, intindihan. mga hinanakit nyo. Pero dapat ipanalangin nyo, buhay si Don, para maharap kayo lahat. Yun lang. Buhay sana siya. Mas pabor sa amin yun. Kung pabor sa inyo, mas pabor sa amin na pamilya niya. Nagpapasalamat ako Ang tagal kay nung ex-mayor. tagal ng gap niya pag nagsasalita. Hindi ko alam kung may binabasa to o wala. Ike, Patricio, dahil nung time na nagsumbong kami sa CIDG, alam niya kaagad ang nangyari. Tumawag ang general ninyo dyan sa Capiz, dito sa CIDG NCR, para i-confirm kung totoo nga ang kidnapping. Sinagot ng CIDG NCR. May nagsumbong, may nag-report. Totoo po yun. O, Hindi diba? po sila pwedeng magsinungaling dyan. Hindi talaga magsisinungaling yan dahil totoo po, may nagsumbong. Yan ang sasagot talaga ng CIDG. Totoo, may nagsumbong. Totoo nga naman may kidnapping, may nagsumbong eh. Pero yung authenticity ng kidnapping, hindi agad madidetermine yan. Kasi nga, iimbestigahan muna yan eh. Kaya nyo gustong ituro yung mga tao doon dahil feeling nyo kapag tinanong ng tao doon at nasabi na totoong may kidnapping, maniniwala na agad sa kabulshitan na to. Tinitrick nyo yung mga tao eh. 'Di ba? Panay ang pilit nyo na itanong nyo sa PNP, itanong nyo sa CIDG, itanong nyo sa NBI. Malamang sasabihin ng mga yung totoo talaga may kidnapping kasi nga may nagsumbong. Isang beses lang po ako mag-live sa inyo. At ito inuulit ko. Dahil hindi May ka nababalik. nagtanong Pala. Bakit daw pala na-access yung account Yan. nito? Yan Okay, ganito po yun. Yan, gusto kong marinig. March 16, 2020, nadukot si Don. Kinuhanan lahat sila ng cellphone, gadget, laptop, jewelry, pera, maleta, lahat nilimas sa kanila, sa kanilang bahay. Thanks God, isang cellphone ang naiwan. Supposedly, dala-dala nila yon. Nakalimutan, nakaligtaan. Isang cellphone.
Ang galing nung ano no. Hindi, natutuwa lang ako. Ayoko naman i-mock si ate. Baka naman, may possibilities naman yun na talaga. Kaya lang, ang galing kasi ng pagkakataon no. Ang galing ng destiny. Ito kasi yung nakakaduda dito mga kababayan. Nakidnap siya kung kailan hearing ng Kapis kinabukasan. Napakaganda ng timing. At napakaganda din ng timing na biglang may naiwang isang cellphone. 'Di ba? Kumbaga, pinapaboran siya. Ang ganda ng tadhana, ang ganda ng mga bituin ni Don Chiuto, no? May talagang naiiwan talaga. Isang cellphone na nakapag-report sa akin na si Don Dinukot. Oh. So, na-establish dito na wala siya doon sa kidnapping. 'Di ba? Mga kababayan, dahil na-report daw sa kanya na nadukot si Don Chiuto Di umano, itong kamag-anak na to, kung sino man to, ay wala dun sa kidnapping na establish na natin. Pero bakit ganun siya knowledgeable sa lahat ng bagay? Na as if siya yung bibig at mata ni Don Chiuto kapag kinukwento niya yung regarding kay Maverick, kung ano ang sinabi niya kay Maverick, kung ano yung sinabi ni Maverick kay Don Chiuto. Alam niya lahat 100%, pero wala naman siya doon sa kidnapan. Paano nangyari yun? Ano yun? Gabi-gabi sila nag-uusap ni Don Chiuto? Nire-report sa kanya ni Don Chiuto lahat ng pangyayari? Ganun ba yun, mga kababayan? Parang naman, close na close ba silang dalawa ni Don Chiuto? Nagtatanong lang ako, mga kababayan, possible naman mangyari yun. Kaya lang napakadami ng napakagandang pagkakataon, mga kababayan. Yung timing ng pagkidnap, yung pagkaiwan ng cellphone, 1 in a million na naswertihan yun 'Di ba? Bagamat na hindi ko sinasabing malabong mangyari yun, talagang masyadong maswerte kasi yung destiny ba? Tapos ito, alam na alam niya pa. Yung kung paano masaktan si Don Chiuto sa mga sinabi ni Maverick, kung ano yung feeling ni Don Chiuto, kung ano yung... Alam na alam niya lahat. As if first-hand knowledge siyang magkwento. Kung tutusin, wala namang pala siya dun sa pangyayari. 'Di ba? Dahil na-report lang daw sa kanya kasi nga may niiwan na cellphone dun. Nung gabing alas 8, Las Piñas, PNP, nag-report po kami na nawawala si Don. That day, sabi ng mga armadong tao na kasamahan ni Maverick sa Pitanan, babalik daw sila sa lugar. Alam niya, 'di ba? Alam niya, wala naman siya doon. Dahil nga kinontak lang naman daw siya doon nung naiwan yung cellphone. Ang gulo. Yung word na gano'n na babalik, alam niya, Kinuha ni... Hindi, baka nga naman kinuwento nung naiwan doon Ang sabi, babalik daw. Pero, ganun ka-vivid kang mag-recall as if na nandoon ka. Maverick lahat ng susi ng sasakyan, pati susi ng bahay. Dali-dali kaming bumalik sa bahay, kinuha namin ang SD card. Yun ang Chinap-chap nyo na. unang inisip namin, para at least man lang doon, malaman namin kung sino ang mga tao sa likod ng pandudukot na yon. Doon, siguro nakita nyo naman, sunod-sunod yung post ko. Oo Pero nga hindi si Don yun. Na-retrieve nung pamangkin niya ang kanyang account. Dahil yung account na yun, ang pamangkin niya ang gumawa. Ito pa yung tanong ko, ang ano niya kasi, bakit daw, ulitin natin doon sa may, I'm sorry mga kabayan kung tumatagal tayo Gusto ko lang kasing ma-establish to Isang beses lang po ako mag-live sa inyo. At ito inuulit ko. May nagtanong pala. Ayan, itong tanong ito yung tanong. Bakit daw pala na-access yung account ni Don? Bakit daw na-access yung account ni Don? Yun ang tanong. Bakit na-access ang account ni Don? Okay, ganito po yon. March 16, 2020, nadukot si Don. Kinuhanan lahat sila
ng cellphone, gadget, laptop, jewelry, pera, maleta, lahat nilimas sa kanila, sa kanilang bahay. Thanks God, isang cellphone ang naiwan. Supposedly, dala-dala nila yon. Nakalimutan, nakaligtaan. Take note ha, ito yung sagot niya kung bakit na-access yung account. Ha? Yun ang tanong eh. May naiwan daw kasi na cellphone. Isang cellphone. So ito only means na yung naiwan na yun ay cellphone ni Don Chiuto. Kasi nga, kung paano na-access account, yun ang tanong eh. Isang cellphone na nakapag-report sa akin. Bla bla bla, alam na natin yan. Doon, siguro nakita nyo naman, sunod-sunod yung post ko. Ayan. Pero hindi si Don yun. Na-retrieve nung pamangkin niya ang kanyang account. Dahil yung account na yun, ang pamangkin niya ang gumawa. Tanong ko lang kung yun ang rason mo kasi, kaya daw na-access yung account ni Don Chiuto kasi naiwan ng cellphone. So, it is safe to assume na yung cellphone na naiwan ay cellphone ni Don Chiuto kasi nandun yung account eh. Ano ang pinaka-bullshitan dito? Yung kailangan mo pang i-retrieve, lagi naman naka-login ako. FB ko laging naka-login sa cellphone ko. Ba't kailangan i-retrieve pa? Anytime na makuha to ng kung sinong tao at mabuksan tong cellphone ko, ma-open ng tao yung account ko. Diba? Hindi mo na kailangan i-retrieve yung password. Open na yan eh. May record ka na ng password mo dyan eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ang sinasabi mong password dito ay yung password mismo ng cellphone. Ang pinag-uusapan dito, password ng FB account. Kita nyo na? May butas eh. Diba? Iba ang password ng cellphone sa password ng FB account. Kita nyo naman, sunod-sunod yung post ko. Pero hindi si Don yun. Na-retrieve nung pamangkin niya ang kanyang account. Dahil yung account na yun, ang pamangkin niya ang gumawa. Account ang pinag-uusapan, hindi cellphone. Kasi unusual kasi na naiwan mo yung cellphone sa, di ba, kinidnap, naiwan daw yung cellphone. Hindi mo na kailangan i-retrieve yung password ng cellphone, ay, ng FB. Kasi nga yung FB mo ay naka-login lagi sa cellphone mo. Di ba? So, bakit mo pa i-retrieve yun? Dapat, the moment na mabuksan mo yung cellphone, naka-login na yun eh. Di ba? Nagkabuhol-buhol na lang kayo doon sa kwento kasi dapat, kung akong gagawa ng istorya nyo, dapat, naiwan yung cellphone, tapos, nung binuksan, nakalagay na yung account. Kasi kung naglagay pa kayo ng komplikadong istorya na ni-retrieve yung password ng cellphone, etc., etc., it doesn't make sense na. Diba? Ba't mo i-retrieve yung account na nakabukas na? Kaya na-retrieve niya yung account na to. Ginamit namin ang account ni Don para sa publicity. Kaya nga kahit na hindi maiwan yung cellphone na yan eh, kung mariretrieve mo yung password na yun, pwede mo naman buksan kahit saang unit eh. Diba? Ang nakakapagtaka dito, meron naman kayong verified social media account na page. Ba't ninyo ginamit nyo ng pang-post at mismong account talaga ni Doc yung ginamit nyo? Dahil alam namin maraming publicity si Don. Ginamit namin to para ipakalat. Hindi ko po hinihingi sa inyo ang simpatya o maawa o maniwala. Ito lang po ang sasabihin ko. Lahat ng sinasabi ko may katotohanan. Saan man tayo makarating, pwede nyo akong kasuhan kung hindi ako nagsasalita ng tama o nagsisinungaling ako. Unang-una nga, hindi nga makakasuhan kasi nga, di ba, anonymous ka. Di ba? Pero sa ngayon, bakit ako nagkakaganito? Takip ang mukha ko. Dahil hindi pa nahuhuli si Gino Ledesma at si Marlon Guevara na kasabwat ni Maverick.
nakasamahan niya sa gym. At sa likod nito, nagpakilala daw silang NBI. Hinahanapan sila that time, kaya nagtagal sa bahay ang mga armado. Kulang-kulang 1 oras, inabot nila. Hinahanapan sila ni Don kung saan. So ito na yung tanong, At anong bakit daw nagtagal yung mga kidnappers doon? Ulitin nga natin ng konting-konti lang. Nagpakilala daw silang NBI. Hinahanapan sila that time, kaya nagtagal sa bahay ang mga armado. Kulang-kulang 1 oras, inabot nila. Hinahanapan sila ni Don kung saan at anong dahilan bakit nyo ako kukuhanin. Ito yung explanation kung bakit matagal yung kidnapper do sa bahay. Kasi hinahanapan daw sila ni Don Chito ng papel. In the first place, kung nakapasok ka na doon sa loob at layunin mo mangidnap, ba't ka pa magpapaliwanag doon sa kikidnapin mo? 'Di ba? Barilin mo na lang sa paa or igapos mo na lang kaagad at itakbo nyo na. Doesn't make sense pa rin. Sablay pa rin itong paliwanag mo, ate. 'Di ba? Anong nangyari doon, naglalagay pa kayo ng mga ketchup sa ulo kaya matagal. Pero yung sinasabi mo, hinahanapan pa kasi ng papel eh. Kaya mangingidnap kami, papel-papel pa. Nakapasok ko na nga eh. Yung pagpasok na sa mismong guard ng bahay, wala nang tanong-tanong eh. Nakapasok na sila agad eh. Tapos pagpasok sa loob, matatamimi pa sila kay Don Chito kasi hinahanapan pa sila ng papel. 'Di ba? It doesn't make sense. Pagpasok mo doon, tutukan mo na agad ng baril, igapos mo na si Don Chito, ilabas nyo na agad. Yun lang yun. Ano mga papel-papel pa? No. Hindi ko magets yung logic. I could not see any logic in there. Na papasok doon kasi kaya nagtagal kasi hinahanapan pa kami ng papel, 'di ba? Nakalaunan, kakalad ka rin din lang naman namin palabas. Magulo. Kung warrant of arrest, sabi ni Don, wala daw siyang kaso. Sabi niya, ipakita niyo ang papel. Pinaluhod lahat ng tao doon sa bahay para hindi makita ang mukha. Pero thankful kami dahil may CCTV. Yun ang hindi sila aware doon. Kahit hinugot man nila yon. Oh, hindi daw sila aware sa CCTV ha. Ulit. Wala daw siyang kaso. Sabi niya, ipakita niyo ang papel. Pinaluhod lahat ng tao doon sa bahay para hindi makita ang mukha. Pero thankful kami dahil may CCTV. Yun ang hindi sila aware doon. Oh, hindi daw sila aware sa CCTV. Kahit hinugot man nila yon. Tapos bilang hinugot, hindi sila aware pero hinugot nila. Ano ba talaga? Conflicting eh. Andar pa rin yun. Doon sila nagkamali. Ito si Maverick. Unprofessional robbery. Pumasok na sa kidnapping. Saka wala namang hinugot na CCTV eh. Intact pa rin yung mga camera, di ba? Siguro yung unit mismo, hinugot Kung huhugutin nila yung mismong unit ng CCTV, tangay pati yung SD card nun. Nakuha nila yung SD card. Ang daming butas sa kwento ni ate. Bulag sa pera. Paulit-ulit na lang yung yung ibang sinasabi niyan, 'di ba? Pero na-highlight doon yung mga katanungan na dapat nila masagot. Kaya lang malabo kasi yung mga sagot nila. Pero hindi naman natin alam kung paano. Lahat ng sinabi ni ate doon sa pahayag niya regarding doon sa kaso ng kidnapping. Okay lang 'yon. Pwede naman talagang mangyari 'yon eh. Ang nakakapagtaka kasi doon, ang ganda kasi ng timing. 'Di ba? Lahat kumbaga nakaayon lahat ng tadhana sa kanila, naiwan yung cellphone, yung CCTV hindi nalaman nung kidnapper. Ano pa ba yung mga sinabi niya doon na yung basta marami 'di ba? Kung i-review niyo yung napag-usapan natin dito. O ang
ang daming mga pagkakataon na napunta sa kanila na sobrang swerte nila. So yun lang mga kababayan, anong tingin nyo dito sa ginawa nating analysis dito sa sinabi ni ate? Comment nyo sa baba ha, aabangan ko. Maraming salamat po, bye-bye. Bungo TV